got mail. You got mail. You got mail. Okay, before ta mo maminaw sa mensahe karong kabuntagon ato la sa ning taga higayon atong gibasa sa Psalm 2. Okay, so mauna ning kahimtang karon. Why do the heathen rage? Nganong mga suko man ning mga tao? Kung ang mga tao naga-imagine og mga way pulos nga mga butang. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord. Katingad-an pa ba nato niyang nga panghitabo diri sa kalibutan? So ang tanang mga lidere sa kalibutan mo against na sila sa kinsa man ang anointed. Mao na si Jesus Christ. Nga sa verse number 8, usually gina-quote ni misquote din na sa mga Kristohanon kung nag-attempt mo ani kanang verse number 8 hangyo ni sa blessing di na mao. Kaya ang nag-aampo ani mismo si Jesus Christ ngadto sa iyahang amahan. Dili mga tao, ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance. Ibig sabihin, nangayo si Jesus Christ sa iyahang amahan, na ihatag sa iyahan ni mga katawhan, heathen, kanang dili magtotoo. Muna nahatag pa siya gigayon sa mga dili magtotoo sa verse number 10. Be wise now, therefore, O ye kings. Be instructed. Asa man sa makuha instruction? Sa pulong sa Ginoo. So kung dili mo maminaw sa instruction, ang lugar lang nga nabilin, nga giandam sa Ginoo sa inyo, imperno. Okay, mensahe na to karong kabuntagon. Title sa itong mensahe is Losing Eternity in Mind and Life. Ibig sabihin, kini siya duha ka mensahe ni para sa mga katawhan nga naa diri sa kalibutan. The other part ana, and most of the part, kini mga katawhan nga di mutuog Diyos. O dili ko mutuo nga dili mo mutuog Diyos. Nga naman, kay wa pa mo gipakataw, gibutangan na mo balaod sa Diyos diha sa inyuhang mga kasing-kasing. So usbo na to. Mga tao nga naga-reject sa authority nga gihatag sa Ginoo diha kay Jesus Christ. Dili na ingon nga wa mo kabalo. Reject ra jud ninyo ang Diyos. Ikaduha, sa para ni sa mga magtotoo. Kay kanang mga professing, igayon na unta na ninyo nga makakita mo sa tinuod nga kaluwasan, pero nangilad raman mo. Kay mabitaw nang giingon professing, ga-profess ra mo. Maminaw sa mutim, ay sa nang gawas na ngadto. Yan ang pagdula-dula diya. Professing. Gasulti lang mo sa inyo mga baba nga gatuo mo Diyos. So ang problema ana kay kanang Diyos nga ginatuuhan ninyo, usually dili na Diyos nga naa sa Biblia. Diyos na nga gimugna ninyo, dili na Diyos nga naa sa Biblia. So, in essence, kining atong mensahe, basta magmensahe gikan sa pulong sa Ginoo,
ginahatag ni directly sa mga tinuod nga magtutuo. Ug kamong mga dili luwas or naga-reject sa Dios or naga-reject sa Biblia, mahimo lang mong oportunidad nga kining sa pagwali hinaot nga maminaw mo. So losing eternity in mind and life. Ibig sabihin ana kining ato ang muragi itsapwera nato ang kamatuoran sa eternity. Sabihin ng eternity, life beyond. Pag human ani nga physical life, ayaw mo tuo nga inig kamatay ninyo, muunang usahay ka ng mga pangisip anang mag-suicide, abi nila wala na sila accountability, human sila namatay. Dili, naagyapon mo'y tulubagon sa Diyos. Kaya, ito ni siyang tanawon isa-isa. Unha nato ning ato asa ning basahon ang ato ang text. Romans chapter 1 verse number 18. Mao ning pinaka-power nga kahimtang sa kalibutan karon. Romans chapter 8. Diba? 2,000 years ago, namatay si Jesus Christ. Gihatag niya iyahang kinabuhi ngadto sa bukid sa Calvary. 2,000 years ago. Hantod karon, di pagigyapon mo magtuo. Mutuo mo nga inigsakay ninyo anang eroplano nga dili mo ma-crash or gatuo mo nga kanang piloto kabalo mag-drive. By faith mo na. Musakay mo jeep gikan sa inyong balay, musakay mo jeep gatuo mo in the first hand nga moabot mo sa inyong destinasyon. Wa man gani mo nag-check ana nga naa ba na lisensya ng inyong driver, kamao ba na mo drive. Ibig sabihin, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, ang atong ginapagana diha pagtuo. Nya pag moabot ta diri sa pulong sa Ginoo, di mo mutuo. Romans chapter 1 verse number sugod ta sa 16. Inumduman nato nga ang Biblia para ni sa pag-exhort sa mga magtutuo. Verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ito dapat maulaw. Nganuman, for it is the power of God unto salvation. Gahom kini. Diya sa kaluwasan. Pero kini nga kaluwasan sa tanan ba ni? Tanawa ang verse 16. To everyone that believeth, sa mga mutuo lang. Power ka na diha sa Diyos sa mga mutuo. Pero di ka mutuo, wala na power sa imo diha. To the Jew first and also to the Greek. So may pasabot ani nga phrase. Gahom na una sa tanan para sa mga Hudyo. Kanang Greek din na ang perspective ana dili ka Hudyo. So Gentile, tanang tao, ma-Amerikano ka man da, ma-Pilipino ka man diha, ma-Afrikano ka man diha, muna. So, ibig sabihin, kining gospel para ni sa tanan. Verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Ibig sabihin ng faith to faith. Gikan pa na sa una, pagmugnaan ng kalibutan.
naa na dinha ang righteousness sa Ginoo gipakita na mo nang wala tay ka-excuse inig pukpok sa Diyos ng iyahang sabay pangalan nang ginagamit sa mga judge kanang iyahang lapel ba na or wala siya. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang mga ng just balaan mo nang maski pag wa pa ni gisulti diring sa verse 17, the just shall live by faith. Tanan mga tao nga niagi sa kalibutan nang kinabuhi na sa pagtuo. Ang question, unsa nga pagtuo? Muna siya, dili lang ng pagtuo nga giagi nimo dinha sa imong binuhatan, dili na mao nga pagtuo. Kanang the just shall live by faith mo nang pagtuo dinha sa Ginoo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Hindi mo mutuog wrath. Kanang wrath, mura ng strong word nga kanang kasuko. Mo nang pinaka-extreme nga word nga gigamit diri sa pulong sa Ginoo nga dili nimo ma-explain ng unsang klaseng kasuko na mo nang ginagunitan sa Ginoo. Who hold the truth in unrighteousness. Okay. Mo nang ingon pa sa verse ato ananin sa verse 19, because that which may be known of God is manifest in them. O, ibig sabihin kanang mga nangagi diri nga mga buluhaton or kining atong nakit-an sa taas sa kalibutan, ipakita na daan sa Diyos sa ato. Munang wala tay excuse. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. So, ipakita na sa Ginoo sa ila kanang mga dili magtuo. Verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Oh, klaro kayo na makita na to diri sa kalibutan. Kanang pag-create sa kalibutan. Oh, ipakita na sa ato. Nga gatuo jud ta mga tao diri sa taas sa kalibutan, gatuo jud ta nga naa joy designer, naay nag-create, naay creator. Munang ayaw mo tuwa ang ginasulti sa science na billions of years ago. Being understood by the things that are made. So ma-understand nato ng mga butangan ng gawas karon tungod anang atong mga nakita, even His eternal power in Godhead, so that they are without excuse. Munang inigbang sa sige tawag anang ginagunitan nga inigbang anang kahoy nga ginagunitan sa judge, di na jud ka tindog din ha, musulti kag unfair. Rason. Di ka karason. Kay gipakita na sa imo sa tibuok nimong kinabuhi, gipakita na sa imo nga naay tinuod nga Dios. No. Unsa may oportunidad nga gihatag sa Ginoo karon sa ato? Una, kanang imong kinabuhi. Gatindog ka pa karon, gaginhawa ka pa karon. Oportunidad na. Kung makadungog ka pagwali sa pulong sa Ginoo, dako na nga oportunidad.
walay makaikyas diha sa kasuko sa Ginoo. Walay makaikyas. Kay masking pag namatay ka na, gikaon na ng imuhang mga lawas dina sa mga pating kay nalunod ng imuhang barkong gisakyan, or na tamaan kag COVID nya gisunog ka ng mga naas sunuganan, ay di gihapon ka kaikyas ana nganuman. Kay inig abot sa katapusang adlaw kanang imuhang gipangsunog, kanang gisunog dina nga imong mga lawas, buhion na sa Ginoo. Pagbuhi ana, idikit tong imuhang kalag diha sa imong lawas, niya itambog na sa lake of fire. Lake of fire. Ayaw yung katawin ng lake of fire kay kanang pag-display ana sa visual diha sa lake of fire na ay hari daw din hanggat tindog. Mao daw na si Satanas, dili. Wala mo kabalo nga kanang imperno i-create na sa Ginoo para kay Satanas ug sa iyang demonyito. Nganong naamay tao nga naapil ngadto? Kay tungod ni Adan, di man sala ni Adan, pastor, di na lang tamang gisgot ang nagsala ba ng Adan di na o dili, basta kay ni apil siya kaon atong gibawal. So nahimo na siya nya tanang mga tao nga gagikan kay Adan, wala man jud tao nga niagi wala nagikan kay Adan. Tanan man jud. So unsa may declaration sa Ginoo, nakasala si Adan. Ug ang sala napasa hantud sa karon. Mo nang ang mga tao karon makakasala. Kabalo mo nganong mamatay ang tao? Wala mo kabalo ano? Mamatay ang tao kay tungod sa sala. Kay kung wala nakasala si Adan, wala untay namatay or walay mamatay. Pero tungod kay nakasala man si Adan, tanan tao nga gagikan kay Adan mamatay jud na. Okay, dili na sa ta. Una, duha ra ni kabuok. Pangana na. Ba, kita ninyo mga COVID ya. Wala mo kabalo na ako'y nadunggan or nabasahan nga ang COVID daw gikan daw na sa Diyos. Na ay kamatuuran anak. Wala, kung hinumduman ninyo katong si Job sa libro sa Job, di ba nagsilo si Satanas? Ingon siya, kining imuhang anak nganong tanan pagabuhaton niya mulambo man jud. Tanan endeavor sa iyahang kamot naga-prosper. Isa sa hinungdan din ha, katong gisulti ni Satanas. Unsa may isulti niya nga to sa Job chapter 1 man siguro o chapter 2, ingon siya, tanggalan ng imuhang kural dina sa kinabuhi ni Job. Di ba kana si Job harap-harapon jud kag sulti ana nga sa imuhang naong. Kinsang naong? Sa Dios. Ingon pa Satanas. So nangayog approval si Satanas ngadto sa Dios. I-allow daw ko nga hilabtan ako ng iyahang kinabuhi. Tan-aw nato unsa pa may ikasulti ana niya. Kay abi ni Satanas nga ang integridad ni Job gadepende sa iyahang prosperity. Right? Ingon siya do. Job chapter 1, ingon siya. Naunan nyo ng Job. Ang kinabuhi ni Job mo niyo.
And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? A perfect, kanang perfect din na, dili na ibut pasabot nga di makasala or walay sala. Ang but pasabot anang perfect diha, hamtong, mature, and upright man, one that feareth God and escheweth evil. Kanang escheweth din na ginaanaan niya ng evil. Kanang dili siya gusto ana ba mabuhat. Ingon si Satanas. Verse 9, Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for no? Mahadlok ra ba na si Job sa walay pulos? Ibig sabihin, walay kapalit. Ingon siya, mausad ni mahitabo sa mga Kristohanon. Verse 10, Hast not thou made an hedge about him? Kung siya ng hedge, kural na. Tanang mga magtotoo, tinuod nga magtotoo, gikuralan na sa Ginoo. Mo nang inig sulti nimo, matinga na lang ka nga hapit ka na naligsan, kinsa may gakural ana? Kinsa may ga-protect ana? Diyos. Dili lang ni personal. No? Ingon siya Hast not thou made an hedge, kural, about him, palibot kay Job, or palibot sa mga tinuod nga Kristiyano, and about his house, sa iyahang mga pamilya, and about all that he hath on every side, tanan niyang katigayunan. Thou hast blessed the Lord, the work of his hands, ang tanan ginabuhat sa iyang mga kamot, gina-prosper, and his substance is increased. Substance, iyang tanang mga buluhaton. Ingon sa verse 11, gi-challenge niya ang Diyos, ingon pa si Satanas, But put forth thine hand now, tanggalan ng imuhang koral, and touch all that he hath, o guniti na ang iyahang, guniti ang iyahang naa sa iyaha karon, and he will curse thee to thy face. Tungluhon ka, giingnan sa Diyos. Giingnan sa Ginoo si Satanas. Tanggalan na imuhang kamot din na nga nagaprotect kay Job. Di ba? Tungluhon ka ana sa imuhang naong. Verse 12, And the Lord said unto Satan, sulti ang Diyos, si Jehovah, kay Satanas, Behold, all that he hath is in thy power. Tanang kabtangan ni Job na ana sa power ni Satanas. So, ibig sabihin, si Satanas dili makahilabot sa isa ka buluhaton, sa isa ka tinuod nga magtutuo kung walay approval sa Diyos. Only, hangyo ang si Jehovah kay Satanas, only upon himself put not forth thine hand. Ayaw lang hilabti iyang kinabuhi. Di ba? Kabalo mo unsay nahitabo kay Job. Sa chapter 1 hantod ni abot ng chapter 42. Ang chapter 2 hantod sa chapter 42. Nakig-converse, nakig-istorya, nakig-depensa. Nya dili na mahitabo sa inyo karon nga ga-profess mo nga Kristohanon mo or kamo nga Kristohanon nga tinuod. Ayan na mo katinga. Kay una sa tanan, kining gibuhat sa Dios, mura ni siya katong naa sa New Testament nga inigdawat sa mga tinuod nga Kristiyano mao ning rewards. Ibig sabihin ang process ana iagi ka sa init.
Mo nang ayaw mo tuo anang once nga mahimo mong Kristiyano manindot iyong kinabuhi dili manindot damor noon nga magpait. Mo nang ingon pa din na sa Luke ba na? Huna-unaan ninyo og inyuhang pinsara kanang magtindog mo isa ka building, huna-hunaon ninyo kung hantod asa inyong gasto ana. Ibig sabihin, kung mo profess mo nga musunod mo dinha sa buluhaton ni Jesus Christ, huna-hunaon ninyo kung unsay kambyo ana. Dili na nindot nga kinabuhi. Kay una sa tanan din na ang hunahuna ana mga naga-reject, mga dili Kristohanon, ang ilahang unang mission ana sa imo, gubaon ka. May nang ayon yung isipa nga once nga mahimo kang Kristiyano, daghan mo mahal sa imo, dili. Walay mo mahal sa inyo except ang Diyos nga gatawag sa imo. Pero kanang imuhang mga kindred, imuhang pamilya, dasukon ka pa ana, dalon ka pa ngadto sa pagpakasala nga magnisi na sila ginayhinay. Kaya ang ilahang mission diha kumbahon ka. Karon, butang ngadto sa COVID, kinsa may promotor anang COVID karon. Kanang infectious disease. Ingon nila daghang labi na to si murag sa iya masuho kadungog na. Si President Duterte ingon siya puts ng COVID na. Musulti pagdautan sa COVID. Wala mo kabalo ng COVID. Ang Diyos ang nag-allow ana. Tanang mga nangitabo diri sa kalibutan resulta na kay gialaw sa Ginoo. Tan-aw nato nganong gialaw na sa Ginoo. Naapay mga gagawas ron nga mga sa religious circle nga kini daw sumbi. Mo nang daghan wa nagpabakuna kay mahimo daw sumbi. O di ba last year? Kinsa may mga promotor ana? Ang promotor ana kadtong mga religious circle, religious denomination nga gatuo sila nga kining mga theology aning mga klase nga mga pastor or pastura gatuo sila nga muagi sila og tribulation period. Asa man da nato na makita sa Biblia nga ang una din nga ang mga tinuod nga Kristiyano or professing na Kristiyano or ngadto sa mga tinuod unsay gisulti sa Biblia, ang mga Kristiyano asin. Mo bitaw ng kada area diri sa atuang nasod, di ba? Kung naa dinay mga panagtapok sa mga Kristiyano, wala kayo mga panghitabo. Ngano man, unsa may kinaiya ng asin? Wala mo kabalo nga ang asin preservative. Ako, gikan man yukos pobre. Unsaon man kanang wa kay kwarta, unsaon man pagpa-preserve sa imuhang pagkaon? Asin. Asinan nimo na. Ingana sad ang kinaiya sa mga Kristiyano nga naa diri sa kalibutan, gina-preserve ang isa ka komunidad nga dili ihulog sa Ginoo ang iyang judgment. Muna kung naamoy mga iglesia, pero sutaon ninyo nga kanang iglesia ha, tinuod ba yun nga iglesia? Dili tanan iglesia tinuod. Daghan din na iglesia, nigawas lang din na kay magnegosyo. Mangilan.
Karon, ingon nila, ayaw lang jud mo pa-injection mo nang problema ang gobyerno diri ang Pilipinas kaya ang kadaghanan sa dili magpa-injection ginakunik ngadto nga mahimo silang sumbi. Asa man daw na makita mo nang kining Pilipinas o hilig kaayo Korean nga salida or western nga salida wala pa ning kung sumbi pero nanggawas ng mga salida. O nga mahimo daw kang sumbi. Oh. Ni lampos ng mga nila pag human daw ana 6 months mga himo ng sumbi. O karon ngano wa pa man minahimo sumbi? Ay mo tuo-tuoan ng di tinuod basa-basa sad mo. Kanang COVID-19 infectious disease na sama ra na kinaiya sa TB. Kabaluhan TB? Dili ng telebisyon. TB ba? Nga inikuburan nimo kanang iyahang ubo. Makatakod na. Gaya lang na naman tambal karon. Infectious disease na siya. Nya makatambal lang ana ayaw jud laig duol-duol sa mga naay COVID. Kay matakdan na jud ka ana. Magbitaw ng gina hatag ng protocol. Ba? Ayaw pagduol. Gabalong nganong kanang social distancing nganong man na siya para inigkalit og ubo ana kanang iyahang mga ubo di kaabot sa imo mo nang kuha ng social distancing. Yung mga kabalo, kung kanus ana mo ubo, mao nang diri sa Davao City, daghang yapon kung makitaan nga pataka ragluwa, wa mo kabalo, nga diri sa Davao City, naa nanay ordinance, na ayaw mo patakag si luwa diha. Kung makitaan mo nga nagluwa mo da, pwede mo kasuhan. Murag ka na nga kaso, criminal offense na. Dili na civil. Criminal offense. Muna ayaw mo patakag, luwa-luwa. Muna ka ng sumbi, tinuod. Muna ubang mga religious nga circle, religious nga mga tao nga mali ilahang source, nangadto nagbukid tanan. Kay di daw sila magpatatak og 666. Kanang 666, mahitabo lang na kung ang tanang Kristiyano diri sa kalibutan, kuhaon na ni Jesus Christ. Ug wala na'y matingala ana, kay normal na siya nga panghitabo. Dili pareha sa una mga 20 years ago nga kusog pa kaayo ng the thief in the night. Karon normal na kay na. Basig pag mawala na daghang kay mga crash o mga eroplano basig picturean ka ra diha. Wa na nay katingad-an. Pero mao nay may tabo. Once na tibuok kalibutan na ha, kana siya nga event, tibuok kalibutan. Matinga na lang nga ang naanay mga sinina diha. O naapay visualize diri sa Facebook nga astang sinina ni gi-raptured. Di sad na tinuod. Kaya ang i-rapture lang sa Ginoo spiritual. Mo bitaw nang mabili ng mga sinina. Una, dapat muhatag mo dakong pagpakabanaan ni the ways of the doom, ang kahimtang sa mga doom, mga sinalikway, wala pang kalibutan, kabalo na ang Diyos kung kinsa ang mga sinalikway. Ug ang Diyos dili siya dili kahimuong sinalikway. Kabalo mo kinsay maghimo lang nga sinalikway, kamo mismo.
So unsa man na, ngano man na siyang ang tao mismo ang nagbuhat nga isalikway sa Dios. O kini siya. Ngano man sa New Testament gikan sa Matthew hangtod sa Revelation, ang pagwali sa pulong sa Ginoo every moment nga muagi mo diri sa kalibutan, gideclare na siya ang gugma sa Dios, gideclare na niya, pinaagi kay Jesus Christ, gi-allow sa Ginoo si Jesus Christ nga muadto sa bukid sa Calvary para ihatag niya iyang kinabuhi ngadto. Mo nang di ko mogamit anang word nga nagpakamatay. Kay ang atong Diyos wala nagpakamatay. Si Jesus Christ, gihatag niya iyahang kinabuhi sa bukid sa Calvary. Wala siya nagpakamatay. No? I-qualify nato na. Kay ubang daghang gagamit din nga nagpakamatay si Jesus Christ. Di na sa mao. Gihatag niya iyang kinabuhi. Mo nang morning si pangalan na morning kahintang or maoning maagian sa mga doom, sa mga gisalikway. Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven. Kung isalikway nimo ang offer sa Dios, kung isalikway nimo si Jesus Christ, isip manluluwas nimo or isalikway nimo si Jesus Christ as grasya. Grasya man na. Kabulungon sa nang meaning sa grasya? Wa kay katungod nga mudawat ana. Kay kana siya libre lang ng gihatag. Mura na siya birthday. Hapit ng birthday ni Isabel. Daghan kaayo siguro na ay yung mga ninang manganhi diri yung manghatag regalo. Kana bang regalo? Imuha ng bayaran? Hindi mo na bayaran. Isa lang ka-aksyon ang imong buhaton, o duha lang ka-aksyon ang imong buhaton diha. Imong dawaton or imong i-reject. Pero sukad ko mag-61 na ko karon, sukad sa akong pagkatao, wa jud ko kabalo nga kanang regalo gi-reject. Wa jud ko nahibaw-an. Labi na pag mo celebrate og birthday, ako nahibaw-an nga naay regalo nga unless lang kung suko jud kaayo ng kanang mudawat ana sa naghatag. For the wrath of God is revealed, gipakita from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Nganong ang kasuko sa Ginoo gipahamtang mga to sa mga dili Diyos nun, ug dili nagabuhat og mga right. Unsa example ana, who hold the truth in righteousness. Kabulungon sa nang ngana, unsay but pasabot ana, gipakita na sa Ginoo mao ni right. Buhat ni sa right. Ni ani diri si Jesus Christ sa kalibutan nga puno sa sala ni mga gapuyo diri sa kalibutan, ihatag tong grasya para unsa para unta mahimo right. Makaangkon sila sa righteousness. Kay si Jesus Christ mao man ang righteousness. Tagaata mo example. Kung muadto mo langit, nya ang langit murag bangko. Nya kini mga bangko ang mag-set nag requirement bangko. Dili ng mga playay ug utang. So ang mo-apply ana ngadto sa bangko para ka mangutang, ang set of regulation ana gikan sa bangko. So kung ikaw gusto mo adto langit, ang nag-set og regulation nga mo adto kag langit
Unsay mga requirement na ang mag-require ana tagalangit. Dili nang gusto mo adtog langit. So unsa may requirement para ka i-allow nga makaadto kag langit? Kinahanglan ang imong dala nga righteousness ni Jesus Christ. Dili imuhang righteousness. Unsa man day sulod sa righteousness sa tao? O, tan-aw na to, naabay righteousness nga makita diha sa imong pagkatao? Wala. Walay makita. Kay ingon pa diha, isa lang mabitaw ng Ten Commandments, di ba? The summary sa tanang mga regulation sa Old Testament, gisummarize lang ng isa ka statement o isa ka phrase. Oh. Tanaw nato ng Ten Commandments. Di ba? Napulo na kabuok. Ang permerong unom ana mao nang ato ang buluhaton paingon ngadto sa taas, vertikal. Kanang last unom diha mao nang ato ang buluhaton horizontally. Kay gadil manag mga tao silingan. Di ba? Ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pangabit, ayaw pag daghang kayda, ayaw. Di ba? So gisummarize na. Asa man ang gisummarize? Thou shalt love the Lord thy God. The whole essence sa tao. Higugmaon nimo ang Dios, the whole essence. Imong buluhaton, thy body, thy spirit, the whole. Mo bitaw na wala mo kabalungan nung nianhi diri si Jesus Christ sa kalibutan kay walay makabuhat ana. Walay makabuhat. So kung mahilig mo mamrinda sa inyong gamit, ang ato ang kalag nakaprenda na kay Satanas, kinsa man ang mulukat, isa lang ang naay katungod ana nga mulukat, authorize ana nga mulukat. Kinahanglan ang mulukat ana walay sala. O diri sa kalibutan gikan kay Adan hangtod karon, kinsa man ang walay sala. Mo nang ang tao diri sa kalibutan dili pwede, dili otorisado nga mulukat. Mobitaw na nga mulukat lang ana kadtong tao nga niadto ngadto sa cross sa Calvary. Kay siya lang ang otorisado, kay ang unang requirement ana walay sala. Ana maunang maskin pag-unsaon nimo glimbasog nga makamerit ka anang dako kay kag merit, pero kana imuhang total nga merit hantod ka mamatay, di jud na kaabot sa requirement nga gina-require sa Dios. Mobitaw nang sa Romans 6:23. Oh. Ano na? Romans chapter 3, verse 23. Oh, ingon diri. For all have sinned. Past tense. Ibig sabihin, declared na. Nga tanang tao nga niagi diri sa kalibutan makakasala and come short of the glory of God. Kabalo kung sa meaning anang come short of the glory. Maski pag ikaw ang pinaka tanan nimong kwarta, gihatag nimo ngadto sa pobre, di na makabayad, kulang yapon na, short yapon na. Di yapon na kaabot ngadto sa himaya sa Ginoo. Kulang yapon na maski pag ang imuhang tibuok lawas tagtaron
di gyapon na makabayad. Maski pag magbuhat kag pinakamaayo nimong buhat, di gyapon na sakto. Kay ingon pa sa Old Testament, ang manifestation nga ikaw nakasala kinahanglan na eyewitness nga duha ka buok physically nga gibuhat nimo na. Pero pag abot sa New Testament, pag musulti kag adultery, sa Old Testament ma-prove lang ng imuhang adultery kung mismong nakita nimo ang ilahang gibuhat. Pero sa New Testament, gihunahuna pa lang nimo nakakomit ka ng adultery. Mao nang spirit of the law. Kung sa korte pa na, mabitaw ng naa ng Korte Suprema, kay sila ang mag-interpret. Ang ilahang gina-interpret ana sama sa interpretasyon sa gamug na ana nga balaod. Unang tawag ana spirit of the law. So asa may mas kuyaw? Old Testament or New Testament? Di ka kaikyas sa New Testament. Kay imo pala nang giunahuna naa kay kasuko ngadto sa imuhang kumpare nga imo na siyang gi-murder ngadto sa imong unahuna, nakakomit ka nag-murder. Pero sa Old Testament kinahanglan naa pay witness nga imo jud nang gipatay bago lang na ma-prove. So balik ta, unsa may dangatan sa mga sinalikway? Mao man dyan yung mga sinalikway. Romans chapter 1 verse 18. Tanawa na ang the whole chapter sa Romans 1. Oh, di ba daghang kay ning gibuhatan ni unsa pa man na? Sa verse number 24. Okay, tanaw na to niya. Ato na lang ni siyang hinay-hinayon. Verse number 24. Kay kining tibuok narrative diri sa Romans chapter 1 verse number 18 hantod sa verse number 32. Muning gisulat sa verse number 24. Verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. So naibawan nila nga Diyos na, pero dili nila gihatag ang ilahang ang glory sa Diyos as Diyos. Neither were thankful. Di man gani mapasalamaton. Kung sa Espanyol pa ni, kuan ni siya, ang tawag ani sa kay ni sa Espanyol. Why alimuot na ko. Neither were thankful, but became vain in their imagination. Nagahuna-huna sila, pero ilang huna-huna, wadyo'y pulos. And their foolish heart was darkened. Unsa may sinugdanan nga ang ilahang buang-buang nga kasing-kasing nagkadulom. Kay ang una na nilang gibuhat, wa nila gihatag ang ilahang pagpasalamat sa Diyos. Verse 22, professing themselves to be wise. Giprofess nila nga bright kay sila. Bright, perting brighta. Sa dihang giprofess na nila nga perting brighta nila, nahimo nun silang buang-buang. Verse 23, manifestation ni siya. And change the glory of the uncorruptible God. Kanang gikambyuhan nila, no? Ang glory unta sa uncorruptible, dili mahugaw, dili kurap nga Diyos. Gikambyo nila ngadto sa isa ka dagway nga murag corruptible man. O mo nang makita nato nga imbis na simbahon ng espiritu, imbis na musimba ta diha sa espiritu, musimba naman uuntag ka ng naidagway diha. O kamong gadepensa ng dili
Di man larawan ang inyong ginasimba. Unsa da inyong ginasimba? Like to corruptible man, mamuha na magbuhat mo din ka ng dagways tao na ay gold, na ay silver, o atungod sa sintro nato. O, daghan kay da, baligya, na gamay, na pulis. O, karon na pulis dagway. Imang ka, ang ninyog himo ng pulis. Uban ana siguro na fireman, bumbiro, nga Diyos. Oh, dili lang ni kay karon kay sa una jud mao niyo gi-change nila ang image sa tinuod nga Dios ngadto sa tawo, gidagway og tawo, gidagway og bird. Siguro kining birds diri naa siguro ni kadugayan ani naa nay nag Dios anang kanang langgam. Kana ba kanang langgam nga mamaak sa ato. Oh, kabalo mo na anay ga Dios ana, wala mo kabalo kinsa na. Oh, di ba pag mo adto mo kanang lasang ang isulti sa inyo pag hinay din naglakaw kay basig makatama ka din nga si Isay na katong wa pagi recreate. Siguro kana siya mauna yang tao sa una, karon nahimo na siyang alamigas and four-footed beast. O, naitabo naman katong sa panahon ni Moses. Kinsa may gisimba? Baka. Pagbaba ni Moses, kay dugay daw kaysa ni baba, nabuhat sila kaugalingon nilang Ginoo. Gihimo nilang Ginoo ang baka. O, kinsa man na karon? Kinsa man na nga Ginoo ng baka? Di ba ngadto sa asa na? India piti at siguro sobra libo ang ilahang Diyos ngadto sa India. Masking unsa gihimo nilang Diyos. Corruptible man, to birds, four-footed beasts, creeping things. Oh, kaning creeping things, kakinsa man ni nga insignia. Kinsa man ni nga Diyos. Di ba ka sa medicine, ang insignia nila diya, bitin? Gihimo nilang Diyos ang bitin? Oh, di na lang tamo anto din na, kaysa una pa man na, mas grabe jud ron. Oh, kinsa may atong mga Diyos karon? Oh, para maka-relate mo. Kamo nga mga nananaw. Kamo nga mga buhi pa karon. O kinsa inyo mga Diyos? Sunday karon. Unahon nato ning Kristiyano, kini mga professing Christian. Karon Sunday karon. Level 2 pa karon ang Davao City. Sa ato pa pwede pa na sa magsuroy-suroy og samal. O magsuroy-suroy og mall. O asa man mo karon, kamo mga professing Christian, asa man mo karon. Naaman mi din na minaw man mi gwali sa mong pastor. O naminaw mo gwali. Kabalo mo nga inyo ang pastor, sama na ako, muwali isang tunga. Isa ka oras og tunga, makaagwanta ka ng paminaw. Sa Amerika, ang original nila nga length of sermon sa Amerika, kabalo mo pila lang ka minuto. Tojong olden, atong mga 1900s, ang ilang wali nga to, tagsa ka oras. Karon, pila na lang ka minuto ang wali sa Amerika. Pinakataas ana, 10 minutos. 10 minutos. Mao na ang pastor ngadto di jud na mulingi, tan-aw jud niya ng mga iyang congregation kay kung maglingi-lingi na siya kabasig iniglingi niya sa iyang parishioner wa nay nabilin kay nilampas na sa 10 minutos. O karon diri sa Davao City nga mga simbahan.
Minaw man mi ana pastor. Oh. Na may ginatawag na clickbait. Kabalo mo sa style ng clickbait. Oh, kung tan-aw ka video, pag pag masipyat nimo click na siya, consider ka na nga gitan-aw nimo na the whole video. Parihara po na simbahan. Unsa may timailhan sa pastor nga nagminaw jud na siya or nitan-aw jud na sa iya pagwali. Be. Unsa timailhan? Kinahanglan mo click ka ngadto niya, mo greet kag isa lang ka buok, maski ni greet ka lang, pag human nimo greet ana, ayaw na tan-aw. Diba? So consider ka na ana nga ga-open ka sa imuhang cellphone nga nag-view ka sa iya, naminaw ka sa imong pastor. Mailad ninyo ang inyong pastor. Pero dili ninyo mailad ang inyong Diyos. Kung tinuod yung kang luwas. Pero kadaghanan sa mga tinuod nga luwas, minaw yun na the whole. Pero professing ka lang, ay ilad na nimo imong kaugalingon. Mas pabor pa na sa mga professing karon. Ibalo mo nga no? Di na mo ka-offering. Oh, di man mo adto physical na simbahan. Di na mo maka-offering. Wa pagay na human ang wali sa pastor, no? Tuwa ka na sa mall. Or tuwa ka na sa beach. Or natug ka na. O hinunuan ninyo. Hinumdumin ninyo nga kanang inyong pagtulog. Walay kasiguruhan na. Siguruhon lang ninyo nga makamata mo. Kinsa may nakasiguro nga makamata mo. De. Kamu nga tan-aw online. Giunsa ninyo pagkasiguro nga makamata jud mo? Di mo kasiguro. Uncleanliness. O tanawa ang tawag ani kana sa verse 24. Verse 24 hantod ngadto sa 32, isa lang ang inyong bantayan dina. And God gave them up. Ni surrender ang Diyos. Kabalo mo unsay meaning ana? Ni surrender ang Diyos. Magsige kag ampo kamo mga professing Christian. Magsige mong ampo nga kining butangan ni ihatag sa imo, namugos jud ka. Nganong kinahanglan man jud nato mamugos? Gamito nato ng style nato diha sa atong ginikanan. Nganong man yung mamugos ta sa atong ginikanan? Mausan nang kinaiya sa Ginoo. Pag mamugos gani mo sa Ginoo, kanang inyong mga ginapangayo, kabalo naman jud ang Ginoo na nga sa utlanan ana di na maayo para sa imo pero namugos jud ka. Kabalo mo unsay ihatag sa Ginoo? Verse 24. Wherefore God also gave them up. Puro negative ni. Gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts. To dishonor their own bodies between themselves. Unsa may gisgutan diri? Diri sa Davao City nanay ordinance. LGBTQ. Para ni sa inyo. Kay namugos man jud mo nga magpakabayot mo, gihatag sa inyo ang pagkabayot. Namugos man jud mo nga magpakatumboy mo, o gihatag sa Ginoo sa verse 24. Gialaw na sa inyo. Kung anong mga suko pa man mo, gialaw naman na sa Ginoo. Verse 25. Who changed the truth of God into a lie, ang kamatuoran gihimo nyong bakakon. And worship
worship and serve the Creator. Gisimba ninyo ng tao more than the Creator. Di ba dapat simbahon ang Creator? Pero unsa may ginasimba nyo karon? Ang Creator. Kinsa man ang inyong gisimba? O, para makarelate mo. Kanang inyong cellphone, di ba maunang inyong gisimba? Pirmirong buka sa inyong mata, ang inyong kamot, kuhaon day ang cellphone, nya mag-selfie kadayon, nya unsay resulta ng selfie, ingnon day na ninyo, unsa jud ka gwapo niyo, unsa jud ka gwapa. Who change? Kamu to nagaili sa kamatuoran ngadto sa bakak. Verse 26. For this cause, sa kining pamaagi, God gave them up. Gisurrender na ang Diyos sa inyo. Ayaw, unsa may gisurinderan sa Ginoo sa inyo? Vile affection. Kanang imuhang feelings. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Oh, kinong 26, para ni sa mga tumboy. Basahan ninyo na unsay nahitabo kanang Sodom and Gomorrah. Dili na pangalan sa duha ka tawo, pangalan na sa duha ka syudad nga gisunog sa Dios. Unsay rason nganong gisunog na sa Dios? Nganong butang ngadto niya ang pagsunog ana mura na sa kanang buto sa bulkan. Nganong man tong gialaw sa Ginoo nga wa man tay bulkan ang lugar pero ang iyang gihulog ngadto ang mga elemento nga gikan sa bulkan. Unsa may mga tawo nga naa ngadto? Kabalo mo kinsa na mga tawhana nga naa ngadto? Mga bayot, mga tumboy. Mao nang sa LGBTQ. Mao na sila, musugot mo. Nga inig abot sa panahon, kamo tong subject sa Ginoo nga pabutan nga gikan sa bulkan. Oh. 26, for this cause, God gave them up. Mugos man yun mo nga magpakatumboy mo. Sige, i-allow na mo sa Ginoo. Sa kung may problema ninyo. I-allow naman mo sa Ginoo. Verse 27, sa chapter 1 sa Romans, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust toward one another, men with men. Mga bayot, working that which is unseemly, in receiving in themselves the recompense of their error which was met. Unsa may resulta sa ilang, unsa may gibayad na, unsa may recompense of their error, kanang mali nila, unsa may bayad sa ilang mali. Verse 28. Moral. Ang gisgutan diri moral sa verse 28. And even as they did not like to retain God and their knowledge. But pasabot, kining Biblia, naka-imbust na sa matag tao nga niagi diri sa kalibutan. Nakatatak na. Muna di nyo ka makasulti nga adto kag imperno niya imong basulon ang Ginoo kay wa ka nakadungog sa gospel, di ka makasulti ana kay nakatatak na sa imong kaugalingon. Oh? And even as they did not like to retain God, did not like to retain. Ibig sabihin, gi-reject yun nimo ang pulong sa Ginoo. Kabalo mo say gihatag sa Ginoo sa imo kanang mga tawo nga naga-reject sa Dios,
God gave them over to a reprobate mind. Balungon sa nang reprobate? Silingan lang na sa sinalikway. Ayaw ninyo gisulti nga gisalikway mo sa Dios. Kamoray gasalikway sa inyong kaugalingon. Maunang gialaw mo sa Ginoo nga makaangkon anang reprobate mind. Di ninyo makita ang kamatuoran. Maski pag isagpa ng Biblia sa inyo, dili ninyo na makita nga kamatuoran. Ganun din naman na makita ang kamatuoran. Kaya ang inyong huna-huna, giduluman na. Dulman, giduluman. Gingit-ngitan na ang inyong huna-huna. Imbis na sayon lang unta na siya kay mga bright man kaya mo. Mga graduate man kaya mo UM or Ateneo. Kasabot man ta mo Common English. Pero nganong di naman ninyo makita ang error. Kay giduluman na sa Ginoo. Nganong giduluman na sa Ginoo, ipamugos man jud ninyo. Namugos man jud mo nga kanang kamatuoran dili na kamatuoran. Unsay ikambyo, unsay gialaw sa Ginoo, giduluman mo, gingit-ngitan ang inyong una-una. Verse 29. Being filled with all unrighteousness, puno mo sa mga dili sakto. Fornication, magsimbag Dios, wickedness, mahugaw, covetousness, kanang ako-ako, tanan nimo makita gusto imuhon. Maliciousness, full of envy. Ay imo silingan nagpalit og rep, ikaw pod gipugos nimo imong bana nga janitor nga mupalit pod og rep. Mubalay og ang imong balay gitiles, ikaw pod gusto pod i-tiles na imong balay. Mao nang ang resulta ang imong bana nangawat na lang kay para ipatile sa imong pagwapo sa imong balay. Unsa man asa? Full of envy. Murder. Unsa man na siya? Connect na. Di ka nakahawa diha. Pag naa kay unrighteousness, musunod na fornication, musulod diha ang wickedness, musulod din na ang pagkakubitos, ang imuhang maliciousness, envy, mag-inggit-inggit ka na, sungod na, magpatay ka ng tao, debate, mudibati ka pa, kay kanang imuhang gibuhat sakto, deceit, mangilad ka pa, malignity, whisperer. Oh. Mauna na siya. Ano siya ng whisperer? Manghunghong. Backbiter. Oh, kalaban kay ni sa mga amigo nga sa atubangan maayo kayo pagtalikod. Oh, mangismo. Oh, mangismo, iismo ka na. Haters of God. Despiteful. Proud, boaster, hambugiro, inventors of evil things, mangimbinto. Masking unsa, mabitaw ni mga sugarol, masking wanay sabong, gusto ra man jud na siyang musugal, mangita na sa damang, ipaaway ng damang. Nga ang original anang promotor ana mga bata ra maunta karon mga sugarol na. O pas anang maglumba jud anang kanang mga magbuhat na sila grace track astang akong ginahulat din na nga himuong sugal kanang paunanay og abot sa finish line ng mga pula nga lamigas. Basta kay makasugal lang. O mabitaw ni gobyerno nato, di man jud na mapugna ng pagkasugarol sa tao diri sa Pilipinas. Nagbuhat sila isa kasugal kay para maka-income ang gobyerno. Dili man na promotion sa gobyerno. Gibuhat na nga pamaagi kay ang mga tao diri sa Pilipinas sugarol man jud. O di gibuhatag programa sa gobyerno nga
kining pagkasugarol sa Pilipino, at least maka-income pod ang gobyerno. Kay kanang income sa gobyerno, once nga ma-hospital ka, maura man pod na igasto ngadto sa hospital. Oh. Ay mo kasuko sa gobyerno. Kasukin ninyo ng inyong kaugalingon kay sugarol mo. What? Without understanding, na pa daw, disobedient to parents. Kanang disobedient to parents, maumaura na siya salaa sa wickedness. Maumaura sa nagsagsalaa sa murderer. Kining nakasulat sa verse 29 sa chapter 1 sa Romans, gikan sa 29 hantod sa 31, the same lang na sala. Dili na pareha sa Katoliko nga kung makapatay ka, ang imuhang sala is mortal. Kung mamakakra ka din na, kanang ginatawag nato nga white lies, nga di makapatay, ang tawag ana binyal. Pero sa Biblia, kanang binyal o kanang mortal sin, the same rana. Kay walay litro, walay kasalo, unsa nang gamay nang ginainom nako? Sakto. O kanang sakto, the same rana nga sala. So ibig sabihin kanang disobedient to parents o kanang murder o kanang unrighteousness o wickedness o covetous, the same nga status nga sala. Munang ayaw mo pag sagit-sagit anang inyong mga ginikanan. Ayla na ninyo tanawan na inyong ginikanan, wala mo kahuna-huna. Nga kanang inyong ginikanan, ibutang na lang nato na wajud na ka-eskwela, masking grade 1. Pero ang inyo na lang untang tanawon, hantod karon nga mahaapit na ka ma-senior, buhi ka pa. Kakinsa man na dapat i-ascribe sa inyong ginikanan. Ayaw mo pag hinambog nga graduate na murog college, nya inyong ginikanan, wa gani ka grade 1, nya inyo lang sagit-sagitan. Kabalo mo kinsay attorney anang inyong ginikanan nga grade 1? Nga kamo nga mga human na o graduate ng college, doktor na mo, attorney na mo, sagitan ninyo ng inyong ginikanan nga grade 1. Kabalo mo kinsa ang attorney anang inyong ginikanan nga wa nakagani naka-eskwela. Ang attorney ana nila, Diyos. Karon mudaog ka kung ang ilahang counsel Ginoo. Ilahang Diyos ba? Ang ilahang attorney Ginoo. Mo nang tanang mga tao diri sa kalibutan nga ginabiay-biayan ng ilahang mga ginikanan, sila ang pinakaluoy nga tao nga niagi diri sa kalibutan. 31, without understanding. Di man kayo maka-understand, di kayo kasabot. No, ayaw lang ning kaning mga Ilonggo, ay lang ninyo ning sabta ning sabot kay lahi man nagmeaning sa inyohan ng sabot. Without understanding, covenant breakers, without natural affection. O kabalo mo asa gi-connect ning without natural affection ngadto sa disobedient to parents. Implacable, unmerciful, walay kaluoy, kabalo mo unsay kanang bayad. Verse 32. Basahan niyo sa verse 32, na chapter 1 sa Romans. Who knowing the judgment of God that they which commit such thing. Ano? Commit such things. Unsa man ang gi-commit nila gikan sa 29, appeal ng disobedient to parents. Those things which commit such things. Kabalo mo asa na sila mo paingon? Are worthy of death. Kabalo mo sa ni nga death?
kung hadlok mo sa COVID, physical death ra na. Kini nga death, eternal death ni. Asa ni makita? Sa impierno. But pasabot, kung gabuhat mo ani, disobedient to parents, murder, debate, deceit, papangilad, fornication, Envy. ang paingnan ninyo ani worthy of death. Kini ang nakapait. Diba? Tama? Verse 32, who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death. Katong gisgutan sa 29, 30, and 31. Mauna sila, ang Moab, kanang bayad ana, kamatayon, kama. Not only do the same, katong mga active nga mga participant, katong yung gabuhat yun ani, munang gitawag og active participant. Kabalo ang passive participant dire, kama, but have pleasure in them that do them. Mo ni passive, wala kay gibuhat, di ka appeal sa nagbuhat. Katanaw ka ra. Passive lang ka, passive, wala kay gibuhat. Gawas sa pagtanaw. Pagtanaw aning verse 29, 30, 31. Kung wa kay gibuhat diha, appeal ka. Asa man ka appeal? Worthy of death. Ano yung dapat kadlukan? Kay maski paggatanaw ra ka, appeal ka sa punishment. Ugwa ka ni saway. Kitay kining kwan. Disobedient to parents. Kabalo ka nga nag-disobey na siya. Nya wa nimo gisaway. Gibadlong. Wa nimo gibadlong. Iniguman sa kalibutan, appeal ka. Kay ikaw tong passive participant. Wa kay gibuhat. Mana siya? Revelation chapter 20 verse number 12. Ayaw mo kalipay. Kay abi ninyo namatay mo sa COVID, human na tanan, pariha ng doktrina sa Jehovah. Ang ilahang kamatayon hantod lang dira sa lubnganan. Dili naapay kinabuhi hantod nga huwas human anang lubnganan. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead. Si Apostle dyan, nang gitagaan sa oportunidad na makita ang after. No? And I saw the dead, small and great, pobre o dato, stand before God, nagtindog at tubangan sa Diyos. And the books were open. Kung sa gibasihan aning mga small and great, nga dili Kristiyano, books. Kung sa sulod anang books, and another book was open. Kanang books, maunang mga binuhatan sa mga dili magtotoo. Maunang basihanan sa ilang judgment. And the book was open. Ba singular? Kanang book diha para na sa mga Kristiyano. Kristohanon. Ang basihanan ana, kung naa ba sila'y Kristo or righteousness nga makita sa Ginoo sa ila. Sabtanan nyo, pag books gani na, dili na Kristiyano, dili na mga Kristohanon. Pag book lang gani na, kung ang imong ngalan ay sulat ba nga to sa libro sa kinabuhi, which is the book of life. And the dead were judged out of those books which were written in the books according to their works. Unsay mga binuhatan ninyo diri sa buhi pa mo, ang basihan ana kadtong books. And the sea gave up the dead which were in it. Munang ayaw mo kalipay nga nangamatay na mo, ipangkaon na naspating ang inyong mga lawas.
Gipangkao na ngadtos bukid ang inyong patay nga lawas nya dili mo magtotoo. Ipaluwa na sa Ginoo ug kanang gipangsunog nga kubig nga dili magtotoo. Ipaluwa na sa mga abo ug kato ibalik sa imong lawas ug ang kalag ug ang imong lawas idikit Forma. nya maunay itambog ngadto sa kalayo. Kabalo asa na itambog? Lake of fire. And the dead and death in hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So kung ang imuhang works wa ka nagsalig din sa righteousness ni Jesus Christ, ang imuhang works kanang imuhang kamot o kanang mga merit sa imong kamot o kanang pagsimba ni kanang fornication din na pagsimba og dili tinuod nga Dios. And the dead in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ano second death man? Asa day ang first death? Physical. Diba? Pag mamatay ka, muna first death. Ang second death is nato sa lake of fire. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Muna siguruhon ninyo, usa mo mamatay, dapat nakalista na mo ngadto sa libro sa kinabuhi. Di mo kabalo? Unsa ang pagpalista? Naglinya din na niya, mukat ka sa linya para una ka malista? Or magpalista ka daan ngadto sa imuhang kapitan kay para makakuha kag ayuda? Unsa ang pagpalista? Mismong tigsulat diri, di nimo mabayaran. Di nimo mailad. Dili nimo maswaki. Kaduha, the narrow ways of life. Kanang lisod nga dalan sa kinabuhi. Munang gatuo jud ko nga kung niagi ka diri sa kalibutan, nya professing Christian ka, nyawa ka nakaagig mga kasakitan nga in connection din na sa righteousness ni Jesus Christ, hindi ka katog langit. Pag magtotoo ka ni Jesus Christ, ikaw tong tinuod nga Kristiyano. Ang tinuod nga Kristiyano, imposible para sa iyang kinabuhi nga dili siya moagig persecution. Persecution nga sa pagtuo niya kay Jesus Christ. Dili persecution tungod sa imuhang daotang binuhatan. Natural man na kay siyempre i-persecute ka diri kung nagbuhat kag daotan nga binuhatan, gukron ka na sa pulis. I-persecute ka ana sa imong komunidad. Pero ang imong komunidad mag-persecute sa imo nga ang imong ginabuhat righteousness lang ni Jesus Christ, mao na siya kung but pasabot. Wala, kamo mga naas komunidad. I-persecute ninyo ng mga i-persecute ninyo ng kanang gabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Nakadungag lang mo sa ilag nakadungag lang mo sa inganing klaseng tao nga ang ilahang kinabuhi musamot na sila kaadtog langit. Matthew chapter 7 verse 13, enter ye at the straight gate. Straight kayo, halapad. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. Ang tawag ani sa religious circle, bandwagon. Kung asa tong daghang tao, maunang isip nato, correct. Dili na siya sakto, dili na siya maoy perspective sa Biblia. Dili majority ang basihanan sa tinuod nga Kristiyano. Minority na
Ibig sabihin, gamay ray makaadtog langit. Huwag ko kabalog sa inyo diri. Makita ba jud daw tas langit? Oh, napay giingon diri. Napay ingon post din na 7 souls got saved. Kinsa may nagsulat ana? Da sa Facebook. Nag-witness lang siya 7 ka buok bata. Gibutang na niya ngadto. 7 souls got saved. Una na kong pangutana, giunsa sa nagsulat nga kadtong 7 ka iyang giwitnessan naluwas to. Kabalo mo ang kaluwasan. Tagaan ta mo example. Tanaw is si pangana tan-awa ra gud na sa inyo ang doctrinal or sa inyo ang Biblia kung tinuod ba jud ang luwas. Kinila siya nga praise. Sige, simple lamang kay ni nga praise. Kung mag-witness mo bata or dagko na musulti dayon mo 7 souls got saved or 1 soul got saved. Tan-aw din ninyo kung nahitabo ba ni sa inyo. Verse number 8. Sana po. Sana Narrative man ni John chapter 3. Narrative man ni hantod sa verse 10. Pero akong basahon na ako ang verse number 8. John chapter 3 verse number 8. Kamong nagasulti nga giunsa ninyo pagsulti nga kanang inyo ang giwitnessan nangaluwas na. Ang gisulti diri sa ako ang Bible mao man ni siya sa verse 8. The wind bloweth where it listeth. Diba nakaagi mo bagyo? Siyang kay gayon naglandfall diri sa Pilipinas. Kung nahitabo ba ni? The wind bloweth where it listeth. Ang hangin nihaguros, and thou hearest the sound thereof. Kadungog ka sa tingog sa hangin. But canst not tell where it cometh. Pero wala ka kabalo asa gikan. Mutong ingon sa katong sa Surigao nga sa tong hard hit jud. si Bubuhol. Nung bakasyonan ninyo, Siargao, ingon siya, wa sila kabalo asagikan ang hangin. Kay gatuyok ang hangin. Wala na hibawan, but canst not tell where it cometh and whether it goeth, kung asa paingon. So is everyone that is born of the Spirit. So kung na born again ka, ang makabalo lang ani, siya o ang Diyos. Nganong diri sa Facebook, kabalo man tong ga-witness nga naluwas na ng bataan na or kanang tawhana na. Diyon sa niya pagkabalo. Nga sa pagkatawhanon, may bawaan laman nato ng tao nga luwas, nga tinuod nga luwas, kung ang iyahang kinabuhi nga hugaw dati, karon na usab na. Maura man ay timailhan nato nga mga tao. Pero dili nato may bawaan nga kana siya giluwas. Mga nang ayaw mo sige butang din na nga 3 people got saved. Kaya ang inyong kalaban ana, mura na mo Ginoo. Ginoo baday mo. Nga naibaw-an ninyo nga kanang tawhana, tinuod yun ang giluwas sa Ginoo. May pag-ilisdan ninyo na nga praise. Ang i-praise ninyo ana, kanang inyohang isulat ba? Ang isulat niya, witness. 3 people witness. I witness 3 people and they profess. Profess lang. Kay ang timailhan ana sa tao nga nag-witness, profession lang man. Kuya lang. Nya ang ilahang profession, kita pa jud ang ga-dictate.
kini ang imong iampo. Unsa man na siya nga pag-ampo? Sinner's prayer. Pag humana nag sinner's prayer, i-declare day nato nga sila luwas na. Unsa man na nimo pagka manang basahan na inyo ang Biblia. Sunod-sunod raman sad mo. John chapter 15 verse 18. If the world hate you, kung ang kalibutan unsa nang hate? Suko. Nagasuko sa inyo. O, di ba? Gisulti naman na. Maski lang gani sa gospel book mong masa, makita na ninyo dihang kamatuuran nga ang pagmahimo kang Kristiyano dili nindot. If the world hate you, we know that it hated me before it hated you. O, red letter ni. Si Kristo mismo nagasulti. If you were of the world, dili lang mo kasukan sa kalibutan kung amigo mo sa kalibutan. Ingon sa John chapter 15. But if you were not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kung gipili ka sa Ginoo, napay uban diri pag mohisgot ka ng pili. Daghang mga suko. Hanggang mo against. Against. Anong against mo? Naagani sa John chapter 15, oh. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world. Oh, di ba? Sa kalibutan, gipili ka na. Pero kung dili ka mo to, magipili ka sa Ginoo, nganong mga suko man ka? Nang gibutang naman po diri ang regulasyon or pamaagi sa Ginoo para mahimo kang pinili. Unsa may pamaagi ana? Duol ka sa Ginoo. Nya gigarantiya pa jud na sa Ginoo. Once nga moduol ka niya, dili ka i-cast away. O dili ka niya isalikway. Nakasulat na diri. So kung naibawan nimo nga dili ka pinili, duol sa Ginoo. Unsa may dalon nimo? Pag ngayog mercy. Kay tanang nga moduol sa Ginoo tinud-anay nga mangayog mercy, dili ka isalikway. Ngano mga suko? Mga suko mo? Ako, Bible Baptist man ko. Sa una, Dagang amigo. kining Bible Baptist, abi na ko kami tong almost sakto sa mong doktrina. Pero karon na ay ni refute ayaw gisgot ana Brother Ed kay wala man na sa ato. Natudlo pa ko Bible school. Wa man jud niya ako nakita. Pero karon piti namang blatant naman kay ni siya nga manifestation nga naa man jud na sa Biblia. Nganong di man itudlo? Kabalo na ko. Nganong dili itudlo? Kay mao pod ning sulti sa akong dako-dako ingon siya. Pag imo maguna siyang isulti nga gray area, tanan nimong parisoner or kadaghanan sa imong parisoner mga wala. Ngano man pareha na lang daytag konsepto aning mutaya mo pay out, mo pay in taan ang kapa kay para pag pay out mo atong itindog anang atong sanctuary. In the first place, kana ding Ginoo nga ato ang gituuhan, di day na makapatindog. Kanang Ginoo nato nga atong gituuhan nga tag-iyas tibuok kalibutan, tag-iyas sa tibuok universe, di day na makapatindog sa ato ang gamay nga simento nga building. Ngano? Kita day mga pastor nga nangalaga diri sa taas sa kalibutan or diri sa inyong komunidad or sa ato ang komunidad. Ang ato ara day mission diri magtindog og physical nga simbahan.
Oh. Maura din na. Kung maura na, kay kalainan na ng mga prosperity gospel. Nga mangilad o mga tao. Kung sa may ilaron, parang muhatag sa imong offering. Nga na di ay, kanang atong Diyos nga gialagara nato, di na makapakaon sa ato. Or di makapatindog o pisikal nga simbahan. Or basi gahuna-huna ta nga mudugay ta diri sa kalibutan. Nagtago-tago na lamang gani na si Kibuloy kay gigukod na sa Amerika. Nga halos man ang tibuok kalibutan, siya na may tag-iya na. Karon, asa naman siya? Daghang kaayo helicopter. Mas maayo pa si Willie kay nakita ang helicopter na nabang adto sa nabagyuhan. Siya, tag-iya sa kalibutan. Ngadto pa jud mo magpailista sa iya. O kamo, naghuman na mo palista kay Kibuloy? Kay siya ra ba daw maglista kung kinsa tong gusto mo adtong langit? Kung wa mo'y ngalan ngadto sa iya ha, na, imperno jud mo. Palista na mo ngadto. Narroways. Isa sa ilhanan, nga nana kay gamayng hint nga mo atuay na jukog langit kung i-persecute ka nga way hinungdan. Persecute ka nga nagtuo lang ka kay Jesus Christ. I-persecute ka nga wa kay gibuhat nga dautan, gawas lang sa pagsunod kay Jesus Christ. Kung ingana imuhang naagian karon, mo nang ginasulti diri sa blessed are you. Pero wala ka pa na kadto nga mga concept or kadto nga mga sulti ni Jesus Christ na blessed are you, dili to para sa imo. Apa ba? Basa lang mo. Kung di gani mo ganahan mo basa Biblia, nya professing Christian mo, ibig sabihin ana, di ka pa sigurado nga langit yung ka. Ga-profess naman ka. Ibig sabihin ng ga-profess, ga-depende ka pa. Kung musunod ba ko, kung mo-profess ba ko nga si Jesus Christ, ako ang Diyos, walay mga suko. Naaman yun ay mga suko. Unang masuko din ang imong religion. Muna ako blatantly, imbitahon ta mo sa simbahan, diri, sa iglesia, sa simbahan, para i-change na inyong panglamtaw sa inyong religion. Blatant na, kay na may ibang post din na nga, invite ka, dili kay para dili daw i-change ang imong religion. Pero ako mang-invite ko para i-change na imong panglantaw sa imong relihiyon. Ilanan nga naa kay foothold sa kaluwasan, na kay desire mo basa sa pulong sa Ginoo. Wala na kay paki sa imuhang lawas nun kung unsay buhaton sa imong kalaban ni Jesus Christ sa imong lawas. Taguron ba na, or di ka tanggalon ba ka sa trabaho, or di ka na tagaag suporta, or di ka na paeskwelahon sa imong ginikanan, kay nagkambyo na kag relihiyon. Sutian ta mo, relihiyon is nothing. Wa na pulos. Kay kanang relihiyon, iya na kay Satanas. Unsa may tinuod nga relihiyon? Basahan ninyo ng James. Ano ay definisyon sa tinuod nga relihiyon? Pero ang inyong perspective sa relihiyon, mo nang inyong gipakamatan, nya mao po ng inyong pakamatyan, o parihara na sag nagmata kag puno kag tae, kay dinha man ka nagmata
pakataiho na lang nimo ang imuhang tibuok kinabuhi. Ibig sabihin, kung nagmata ka sa mali, hawa sa mali. Isa na nga sa hawa sa mali. At turas Biblia. Kung may makaluwas ka, nakatuliko, di ba nakaluwas? Baptist, usbunako. Bible Baptist, di ba ni makaluwas sa inyo? So, ibig sabihin, nothing na, wala pulos, label lang na, signboard lang na, das gawas. Di na makatabang sa inyo. Tabang pag-preach. Mo na yung last nga pahimangno sa Ginoo kay buhi pamanta. Mo na yung last pahimangno. Luke chapter 12 verse 5. Ang dagway ani tiil. Tiil nga gibutangan og tag. Ibig sabihin patay na ka. Okay. Nanaka sa mortuary, morgue. Gahigda ka na ngadto. Mo nang wala giunang ulo kay basig inig abre makuyawan ka. Kay basig sumbi na. Mo nang gibutang diri. Ang gibutangan og tag tiil na lang. Iman pa diri. Luke chapter 12 verse 5. But I will forewarn you whom ye shall fear. Dapat ninyong kahadlukan kanang Diyos nga sa diyang namatay na mo, naa pa siya'y authority nga itambog mo ngadto sa impyerno. Muna inyong dapat ninyong kadlukan. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear Him. Kadluking Ginoo, which after He hath killed, hath power to cast into hell. Yea. Principle of reiteration. Kana ganing usab-usabon. Ibig sabihin, itagaan nag importansya. Yea, I say unto you, fear Him. Kitsa man ang Him. Diyos. Dili na Diyos. Diyos. Tinuod nga Diyos. Kung nakadungog mo nga pero gina-reject gyapon nimo ang Ginoo, katawara gyapon mo, kamo mga prophecy, mangilad ra gyapon mo, ang inyong giilad pastor kay abi nila naara gyapon mo diha pero nangatuog na mo, siguruhon lang ninyo nga makamata mo. Kaya ang ginailagaran sa mga pastor na tinuod, ang tinuod nga Diyos. Okay, so mao na nga to ang mensahe. Ang mensahe. Nindutang tanan, let's pray. Lord God, once again, salamat sa imong pulong, sa oportunidad nga na-declare ang pulong Ginoo. Lord, I pray nga ang tanan mga nakadungog karon na ang imong Holy Spirit wala may boundary, masking asa man, nunta ikaw maghikap sa ilang kasing-kasing. Kabalo kami Ginoo, na naa naman kay mga saktong tao mumusulod din na sa imong gingharian. Salamat Ginoo sa grasya o sa kamatuoran. Pinitanang ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Follow na sa get natin offering. Let's praise our offering.